Subalit ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran niya at siya ay naging haliging asin. Hindi lahat ng paglingon ay pisikal. Minsan, nangyayari ito sa puso. Habang inilalabas ng Diyos sina Lot at ang kanyang pamilya mula sa Sodom, malinaw ang kanyang utos, huwag lumingon. Ngunit lumingon ang asawa ni Lot sa lugar na dapat na niyang iwan. Hindi sinasabi ng teksto kung ano ang nasa isip niya ng mga sandaling iyon. Ngunit ipinapakita nito na may panganib sa pagkapit sa isang bagay na inilalayo na tayo ng Diyos. Minsan, ganun din tayo. Inaakay tayo ng Diyos pasulong. Subalit may mga bagay na hirap tayong bitawan. Maaaring isang pangarap na hindi natupad, isang yugto ng buhay na tapos na, o isang bagay na matagal nang hindi bahagi ng plano ng Diyos para sa atin. Kahit malinaw na panahon na para magpatuloy, may bahagi ng puso nating gustong manatili. May mga taong matagal nang nakaharap sa isang saradong pinto. Alam nilang hindi na nila ito mabubuksan muli, pero doon pa rin bumabalik ang kanilang isip at damdamin. Habang nakatingin sila sa nawala, ay nahihirapan silang makita ang bagong direksyong inilalatag ng Diyos sa kanilang harapan. Hindi masama ang gunitain ang nakaraan. May mga karanasang ginagamit ng Diyos upang tayo ay maturuan at mahubog. May pagkakaiba ang paggunita sa nakaraan at ang pananatiling nakakapit dito kapag mas nakatuon tayo sa iniwan na kaysa sa tinatahak na landas, nahihirapan tayong sumunod sa Panginoon. Ipinapaalala ng kwentong ito na ang pagsunod ay hindi lamang paglayo sa isang bagay. Ito rin ay pagtitiwala na ang direksyong ibinibigay ng Diyos ay mas mabuti. Habang natututo tayong magtiwala sa Kanya, mas nagiging malaya tayong magpatuloy. Panginoon, alam mo ang mga bagay na nahihirapan akong bitawan. Tulungan mo akong iwan ang mga bagay na ito at magtiwala sa direksyong inilalatag mo para sa aking buhay. Kapag natutukso akong lumingon sa nakaraan, ituon mo ang aking puso sa iyo at bigyan mo ako ng lakas na magpatuloy sa pagsunod. Ito ang aking dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen.